pelikula ay nagbukas sa pampang ng tuyong ilog sa isang lugar sa labas ng Palmyra sa Syria. Ang isang convoy ng mga sundalong Ruso na pinamumunuan ng eksperto sa pag-alis ng bomba na si Captain Dima Shobarev ay patungo sa tuyong ilog. Sa kabilang panig naman ay ang organisasyon ng teroristang Josh al-Sham. Lumalabas na narito ang dalawang partido upang makipagpalitan ng mga hostage. Dinala ng mga Ruso ang kanilang bihag na nagngangalang Jihadi John, isang miyembro ng terorista na kilalang kilala sa pagsasagawa at pag-record sa pagpugot ng ulo. Bilang kapalit, mababawi nila si Major Zilen na dinukot ng mga terorista ilang linggo na ang nakakaraan. Inatasan si Dima na dalhin ang hostage sa gitna at kunin ang sundalong Ruso. Bago natin makita kung ano ang mangyayari sa palitan ng mga hostage, ang pelikula ay bumalik sa ilang buwan na ang nakakaraan. Si Kapitan Dima ay nagsasagawa ng pagtuturo kung paano i-defuse ang iba't ibang uri ng bomba. Ang kanyang mga estudyante ay pawang mga katutubong sundalong Syrian na marami sa kanila ay napakabata. Kapansin-pansin din na ang kapitan ay lubos na iginagalang sa kanyang trabaho sa larangan ng pag-alis ng bomba. Sa katunayan, nawalan siya ng 3 daliri mula sa kanang kamay habang tinatanggal ang bomba ilang taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, itinuro ng kapitan sa mga kabataang ito ang pangunahing kaalaman sa iba't ibang uri ng bomba. Mayroon silang tradisyonal na mga panimulang bomba na kinabibilangan lamang ng mga simpleng wire. Pagkatapos ay may mga mas komplikadong uri ng mga kagamitang pampasabog tulad ng mga gyroscopic bomb. Ang mga ito ay may sensor na binubuo ng isang gulong o disc na malayang umiikot ng mabilis sa isang axis. Kapag ang sensor na ito ay bahagyang naabala, matitrigger nito ang bomba na papatay sa mga kapuspalad na tao sa paligid nito. Pagkatapos ng mga linggo ng nakakapagod na pagsasanay, ang mga sundalo ay handa na sa kanilang pagsubok. Ang klase ay naglakbay sa malapit na pinagsamang base ng Syrian-American Army kung saan isasagawa ang kanilang pagsusulit. Naglakbay sila gamit ang sasakyan ng hukbo at nakatagpo ng isang maliit na puting van sa daan. Napansin ni Dima na lula ng van ang isang lokal na babae na tila papunta sa direksyon nila. Totoo ang hula niya at huminto ang van malapit sa base ng hukbo pagkarating nila. Gayunpaman, agad na tumuon si Dima sa pagtatrabaho at sinabihan ng commanding officer na hadlangan ang anumang signal ng radyo na papasok sa lugar. Ito ay bahagi ng safety protocol na makakatulong upang pigilan ang mga papasok na signal para sa mga remote-controlled bomb. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa mga sibilyang naroroon at sinabi ng isa sa mga sundalong Syrian na huwag mag-alala tungkol sa kanila. Bagamat hindi nasisiyahan si Dima sa sagot, ipinagpatuloy niya ang kanyang tungkulin. Patuloy na napapatingin ang kapitan sa babaeng bumaba sa puting van kanina. Nakasuot siya ng simpleng hijabi outfit habang may dalang cute na backpack at malinaw na naaakit si Dima sa kanyang kagandahan. Di nagtagal, pinalinya niya ang mga mag-aaral at binigyan sila ng abiso tungkol sa pagsusulit. May isang maliit na kapirasong lupa sa harap ng base ng hukbo na nakaselyado. Sa loob ng lugar ay may live na landmine na maaaring sumabog kung may makatapak nito. Ang mga mag-aaral ay kinakailangang magtrabaho bilang isang grupo at i-deactivate ang landmine. Dahil dito, kung magkamali ang isa sa kanila, mamamatay ang buong klase. Hindi nagtagal, nagsimula na ang pagsusulit at ang mga sundalong Syrian ay pumasok sa selyadong lugar na nakasuot ng protective gear. Ang kapaligiran ay tensyonado dahil ang isang maling hakbang ay maaaring magdulot ng malaking sakuna. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ng isa sa mga sundalo na nagngangalang Moselim ang landmine sa ilalim ng isang plastic bag. Si Dima ay nanonood habang ang kanyang estudyante ay nakaluhod at naghahanda na i-defuse ang bomba. Si Moselim ay masyadong kinakabahan at patuloy na nagdarasal habang siya ay nagtatrabaho sa mga wiring. Sa kabutihang palad ay nagawa niyang tanggalin sa saksakan ang circuit na epektibong pinigilan ang pagputok ng bomba. Kasunod ng tagumpay na ito, ang buong base ng hukbo kasama ang mga estudyante ay nagdiwang. Binati sila ni Dima at ibinunyag na ang kanilang sertipiko sa pagkumpleto ng kurso ay ibabalik sa kampo. Ibinaba ng mga estudyante ang kanilang mga kagamitan at nagsimulang kumanta at sumayaw. Habang nangyayari ito ay nilapitan si Dima ng babaeng Syrian kanina. Pagkatapos ay nag-usap ang dalawa at dahan-dahang naglakad palayo sa base ng hukbo. Jamila pala ang pangalan ng babae at siya ay half Russian half Syrian. Pinasalamatan niya ang kapitan sa kanyang paglilingkod sa bansang ito na nasalanta ng digmaan. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Jamila na naghihintay siya ng tawag mula sa isang tao, ngunit hindi niya magamit ang kanyang cellphone mula nang bumaba siya malapit sa base ng hukbo.
Ito ay dahil inutusan ni Dima na hadlangan ang lahat ng signal ng radyo sa lugar. Ngayong tapos na ang pagsusulit, sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na ibalik ang komunikasyon. Masaya si Jamila na naibalik ang signal ng cellphone at muling nagpasalamat sa kapitan. Sa sandaling ito, tinawag si Dima ng kanyang mga tauhan pabalik sa base ng hukbo upang magdiwang. Ang kanyang mga estudyante ay sabik na naghihintay na magpa-picture kasama siya. Pagkatapos ay hiniling ni Dima kay Jamila na maghintay sandali at nagsimulang maglakad patungo sa base. Sinubukan ng huli na pigilan siya at sinabing may gusto siyang sabihin sa kanya. Gayunpaman, ipinangako ng kapitan na babalik siya sa loob ng ilang minuto at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang mga estudyante. Makalipas ang ilang segundo, may sumabog na bomba sa ilalim mismo ng base ng hukbo. Isang napakalaking bolang apoy ang tumaas at lumipad ang mga bahagi ng katawan ng tao sa lahat ng direksyon. Si Dima na malayo pa sa base ay tumilapon din ng ilang talampakan dahil sa impact. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagkamalay siya, nakita ang mga putol-putol na katawan ng mga sundalo na nakahandusay. Siya ay nahihilo at may matalim na tunog sa kanyang tenga. Habang dumarating ang Russian rescue helicopter, nakita niya ang backpack ni Jamila sa lupa. Siya ay nakahiga sa malapit, walang malay, ngunit buhay pa. Ang lahat ng mga nakaligtas kabilang si Jamila at ang kapitan ay dinala sa pinakamalapit na kampo ng hukbong Ruso. Nang sumunod na araw, dalawang matataas na opisyal ang dumating sa kampo para tanungin si Dima. Isa siya sa kakaunting tao na nakaligtas sa pag-atake ng terorista. Nais malaman ng mga opisyal kung ano ang eksaktong nangyari na humantong sa pagsabog, ngunit mabilis na naging malinaw sa kanila na ang kapitan ay nagdurusa pa rin sa epekto ng pagsabog. Kaya, nagpasya sila na pauwiin siya sa bahay para magpahinga. Hindi nasisiyahan si Dima sa desisyong ito, ngunit hiniling sa kanya na iimpake ang kanyang mga gamit. Di nagtagal pagkatapos ay pumunta siya upang kunin ang kanyang mga gamit at ibinigay din sa kanya ng opisyal na namamahala ang backpack ni Jamila. Lumalabas na nakaalis na siya sa oras na nakalabas na si Dima sa ospital. Gayunpaman, ang backpack ay naglalaman ng kanyang cellphone kasama ng ilang iba pang pang-araw-araw na gamit. Si Dima ay nabibighani pa rin sa babae at gustong-gusto siyang makilala bago magretiro. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone at inilagay ito sa kanyang bagahe. Makalipas ang ilang araw, naghintay si Dima sa airport para sumakay sa eroplano pabalik ng Russia. Sa parehong paliparan, isa pang tropang Ruso ang patungo sa lungsod ng Palmyra. Ang mga sundalo ay pupunta doon upang labanan ang mga terorista ng ISIS at palayain ang lungsod mula sa takot. Gayunpaman, nang biglang magkasakit ang isa sa mga taga-deactivate ng bomba sa hukbo, inutusan si Dima na palitan siya. Gaya ng gusto niya, nagkaroon na ng pagkakataon ng kapitan na makilala ang kanyang iniirog. Ang eksena pagkatapos ay lumipat habang si Dima ay patungo sa lungsod ng Palmyra kasama ang kanyang bagong grupo. Habang nasa daan, nabalitaan nila na ang isang maliit na hukbong Ruso ay pinipigilan ng mga teroristang ISIS sa isang kalapit na nayon. Pagkatapos ay lumihis sila upang magbigay ng backup para sa kanilang mga kapwa sundalo. Maya-maya ay dumating sila sa labas ng nayon at dumiretso sa battle zone. Ang commanding officer ng bagong grupo, si Major Zilan, ay nagutos sa lahat na manatili at huwag makisali. Sa gitna ng mga lumilipad na bala at pagsabog, nagsimulang tumunog ang cellphone ni Jamila na ligtas na nasa bulsa ni Dima. Kinuha ito ng kapitan at tuwang-tuwa siyang marinig si Jamila na nagsasalita sa kabilang linya. Lumalabas na nakatira siya sa Palmyra, ang parehong lungsod kung saan patungo ang hukbong Ruso. Nangako siyang magkikita sila doon kapag natapos na niya ang kanyang tungkulin. Sa sandaling ito, ang isa sa mga tangke ng Russia ay tinamaan ng pampasabog ng ISIS. Ang mga sundalo sa loob ay malubhang nasugatan, ngunit hindi na makabalik sa kaligtasan dahil sa pagpapaputok ng kaaway. Nang makita ito ni Kapitan Dima, nagpasya siyang iligtas ang kanyang mga kasama. Binaliwala ang utos ng kanyang commanding officer, buong tapang siyang pumuslit sa tangke at kinaladkad ang nasugatang sundalo pabalik sa ligtas na lugar. Bagamat galit si Zilan, sumama rin siya kay Dima sa pagliligtas sa sundalong Ruso mula sa linya ng putukan. Matapos ang matapang at medyo hangal na rescue operation na ito, bumalik ang hukbo sa kanilang destinasyon. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa Palmyra ngunit agad na ipinadala sa isa pang misyon. Sa pagkakataong ito, kinasasangkutan nito ng malaking planta ng produksyon ng gas sa gitna ng disyerto sa labas ng lungsod. Ang grupo ay nag-impake ng kanilang mga kagamitan at tumungo sa ibinigay na lokasyon.
Sa sandaling maabot nila ito, sa wakas ay napagtanto ni Commanding Officer Zilen ang bigat ng gawain. Ang planta ng produksyon ng gas ay sumasakop sa isang malaking lugar na may nakakalat na mga Improvised Explosive Device o IED. Higit pa rito, ang lugar na ito ay prone sa pag-atake ng mga terorista dahil sa estratehikong lokasyon nito. Pagkatapos ay binigyan si Dima ng gawain na i-defuse ang mga bomba sa lalong madaling panahon. Agad siyang nagsimula sa trabaho para lamang gumawa ng nakakagulat na pagtuklas. Mayroong live na tripwire mula sa mga IED patungo sa isang kalapit na gusali. Maingat niyang sinundan ang wire at nakita niya ang dalawang terorista na nagdarasal. Nang hindi na naghihintay ng mga tagubilin, pinatumba silang dalawa ni Dima. Sa kanyang kaginhawaan, isa sa kanila ang nakahawak sa detonator sa mga IED. Pagkatapos ay tinanggal ni Dima ang maraming pampasabog sa lugar sa pamamagitan ng pagputol sa pangunahing tripwire. Makalipas ang ilang minuto ay muli niyang sinamahan si Zilen at ang iba pang grupo na naghihintay sa labas ng hangganan ng planta. Si Dima ay may hawak na suicide vest na nilagyan ng mga pampasabog na nakuha niya mula sa isa sa mga terorista. Pagkatapos ay ini-deactivate niya ang mga pampasabog at lumayo sa iba upang ibaon ang vest. Sa sandaling iyon, isang kotse ng terorista ang papalapit sa planta ng gas. Sinimulan ng hukbong Ruso ang pagbaril sa kotse, ngunit patuloy itong dumarating. Kumuha ng rocket launcher ang commanding officer na si Zilen at tinamaan ang ilalim ng sasakyan, ngunit huli na at tuluyang nag-crash ang sasakyan sa planta ng gas. Ang bombang nakakabit sa sasakyan ay pumutok at isang malaking pagsabog ang bumalot sa buong lugar. Ilang sundalo ang napatay, ngunit kapwa nakaligtas sina Zilen at Dima. Ito ang pangalawang pagkakataon sa nakalipas na linggo na ang kapitan ay nakatakas sa tiyak na kamatayan. Sa kabila ng kakilakilabot na pagkabigo, walang oras para magpahinga ang hukbo o isipin man lang ang nangyari. Sa sandaling nakarating sila pabalik sa kanilang base, sila ay ipinadala sa nayon ng Tadmer upang tingnan ang chismis tungkol sa isang lokal na balon na puno ng mga pampasabog. Napilitan si Kapitan Dima na manatili habang si Zilen at ang kanyang kinatawan, si Teniente Makarski, ay nagpatuloy upang suriin kung totoo ang chismis. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ni Dima ang malaking pagsabog mula sa pangkalahatang direksyon ng nayon. Agad siyang nagtipon ng pangkat ng mga sundalong Syrian at tumungo roon. Dumating sila sa Tadmer at nakita nila itong nasa gitna ng labanan sa pagitan ng mga sundalong Syrian at lokal na pangkat na tinatawag na Josh al-Sham. Mabilis na nilinis ni Dima at ng kanyang koponan ang lugar ng mga kaaway, ngunit may mabigat na presyo na kabayaran. Si Teniente Makarski ay brutal na pinatay, habang si Major Zilen ay nahuli ng terorista. Kasunod ng mapangwasak na labanang ito, ipinadala si Dima sa lungsod ng Palmyra na hindi masyadong malayo sa Tadmer. Pinahintulutan siyang magsagawa ng investigasyon para mahanap si Zilen. Doon ay muling nakatanggap ng tawag ang kapitan mula kay Jamila na humiling sa kanya na makipagkita. Inihayag din na si Dima ay dumaan sa hindi magandang diborsyo ilang taon na ang nakalipas. Mula noon, nasangkot siya sa lugar ng digmaan na ito kung saan nakita lamang niya ang pinakamasama sa sangkatauhan. Ngunit pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay magkakaroon siya ng pagkakataon na ibahagi ang ilang sandali ng pag-ibig sa isang babae. Nang hapong iyon, dumating si Dima sa bahay ni Jamila na may dalang isang bungkos ng mga bulaklak. Napag-alaman na nawalan siya ng pamilya dahil sa patuloy na digmaan at naghahangad ng pag-ibig. Nagbigay daan ito sa dalawa na makahanap ng kaginhawaan sa isa't isa at kalaunan ay nagbahagi ng mapusok na halik. Ginugol pa ni Kapitan Dima ang gabing iyon kasama si Jamila. Kinabukasan, gayunpaman, kinailangan niyang umalis ng maaga dahil nakatanggap siya ng posibleng lead tungkol sa kinaroroonan ni Zilen. Nagtipon siya ng ilang sundalong Syrian at nagtungo sa isang lokal na palengke na hindi kalayuan sa kinaroroonan niya. Pupunta sila roon para makipagkita sa ilang miyembro ng gang na nagsasabing hawak nila ang bangkay ni Zilen. Gayunpaman, nang makarating na sila sa palengke, ang mga miyembro ng gang ay tumanggi na hayaan ang sino man na suriin ang katawan maliban kung sila ay mabayaran muna. Alam ng isa sa mga sundalong Syrian sa grupo ni Dima na isa itong bitag at sinenyasan ang kanyang mga kaibigan na manatiling alerto. Ang kapaligiran ay tensyonado at ito ay lalo lamang nagpapatindi sa sitwasyon. Sa isang kisap mata, sumiklab ang matinding barilan. Ang mga sundalong Syrian gayunpaman ay may higit na kahusayan sa bilang na sapat upang patayin ang lahat ng miyembro ng gang kasama ang ilang inosenteng sibilyan. Sa resulta ng labanang ito, tiningnan ni Dima ang bangkay na dinala ng mga miyembro ng gang.
Gaya ng hinala ng isa sa mga sundalong Syrian, hindi iyon ang katawan ni Zilen. Ang buong pagpupulong na ito ay isang setup lamang para mangikil ng pera mula sa hukbong Ruso. Sa malapit, nakahanap din si Dima ng cellphone na pag-aari ng isa sa mga miyembro ng gang. Tiningnan niya ito at may nakita siyang isang bagay na sumira sa kanyang realidad. Ang cellphone ay naglalaman ng isang video kung saan ang mga nangungunang pinuno ng Josh Alshem ay makikitang dumalo sa isang pribadong okasyon. Ang kaganapan ay ginanap sa bahay ni Jamila at siya rin ay nakitang nakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng gang. Biglang nag-flashback kay Dima ang araw ng mamatay sa pagsabog ang kanyang mga estudyante malapit sa magkasanib na Syrian-American Army base. Ang bomba ay sumabog kaagad pagkatapos niyang utusan ang radio signal jammer na ibalik ang signal. Si Jamila na nakatayo sa ligtas na distansya ang nagpasabog ng bomba sa pamamagitan ng kanyang cellphone. Nasaktan at niloko, agad na bumalik si Dima sa kanyang bahay sa Palmyra. Nakumpirma ang kanyang takot nang makita niya ang isang miyembro ng pangkat ng Josh Alshem na nakikipag-usap sa kanya. Ang kapitan ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagpatay sa terorista, pagkatapos nito ay na-corner niya si Jamila. Sa kalaunan, ibinunyag niya na si Zilen ay buhay pa at handa ang mga terorista na palayain siya bilang kapalit ng isang hostage. Gusto nilang makuha si Jihadi John, ang psychotic criminal na kilala sa pagpugot ng ulo sa mga bilanggo. Bilang kapalit, sumang-ayon si Dima at isang pulong ang itinakda para sa susunod na araw malapit sa tuyong ilog sa labas ng Palmyra. Gayunpaman, bago umalis, binaril ni Kapitan Dima ang babaeng dahilan kaya siya ay naglakbay patungo sa lungsod na sinira ng digmaan. Bumalik ang pelikula sa unang eksena kung saan nagaganap ang palitan ng hostage. Personal na iniabot ni Kapitan Dima si Jihadi John sa mga kaaway at tinanggap si Zilen bilang kapalit. Agad na umalis ang mga miyembro ng gang matapos makuha ang kanilang kasama, kaya naisip ni Dima na may mali. Sa sandaling iyon ay isiniwalat ni Zilen na sa ilalim ng kanyang jacket ay may IED vest na inilagay ang mga kriminal. Ang isang ito ay isang sopistikadong gyroscopic explosive na nangangailangan ng maraming pagsisikap upang i-defuse. Pagkalipas ng ilang tensyonadong minuto, nagawa ni Dima na tanggalin ang vest kay Zilen at hiniling sa kanya na magmadali sa kaligtasan, ngunit walang paraan upang ligtas na i-defuse ang IED dahil ito ay masyadong komplikado para sa solong lalaki. Sa isang makabagbag damdaming twist ng mga kaganapan, si Zilen ay nanunood habang isinakripisyo ni Kapitan Dima ang kanyang sarili. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.